Ah, Marami ang pumuputakti sa kanya yun. Binabatikos ngayon sa social media. Ah, Itong si General Galvez, siya po ang hero ng Marawi Siege noong panahon ni Tatay Digong. Kaya nga naging Chief of Staff siya panahon ni Tatay Digong dahil sa contribution niya sa ating bansa. Dahil siya ang tumalo sa mga Mauti, ISIS terrorist sa Marawi. Okay. So after yung stint niya na Chief of Staff, ginawa siyang Presidential Advisor on Peace Process. Then nung kasagsagan ng pandemic, naging vaccine czar. Siya ang So marami ang bumilib kay Secretary Galvez. Personally, ako rin. Talagang nakatrabaho ko siya kasandali. Kita ko ang kanyang dedikasyon sa ating bansa. Kaya lang ngayon, parang sayang. Dahil ang dami nang bumabatikos sa kanya ngayon. So, anong dahilan? Bakit siya batikusin ng mga netizens? Okay. Dahil po dito, sa report ng Reuters na ang US military nagsagawa ng special operations noong pandemic na sinisira ng US ang tulong ng China sa atin, yung Sinovac vaccine na unang dumating sa Pilipinas para gamitin natin. Nako, kaya pala maraming nagduda sa visa ng Sinovac. Ang mga Amerikano pala ang nagpakalat ng maling impormasyon para huwag tayong masyadong kumiling sa China. So, ang DOH nagrereklamo dito dahil sabi ng DOH, imbestigahan ito dahil kapakanan ng Pilipino ang nakataya panahon ng pandemic. Nandyan na yung bakuna. Kaya lang, sinisiraan nyo pala ang bakuna ng China. Hindi pwede ito, sabi ng DOH. Ang isang vaccine expert, si Dr. Solante, ganun din ang sabi niya. Totoo yan, nagkaroon kami ng mahirap na kalagayan nung panahon ng pandemic dahil maraming mga health workers, maraming mga Pilipino na ayaw magpabakuna sa Sinovac dahil nga sa napabalita na hindi magandang epekto nito, 50% lang ang efficacy rate. So, yun po. Ngayon, mismo ang Department of Defense o Pentagon ng US umamin. Hindi nila dininay yung Reuters report na yun. Kaya lang itong si Secretary Galvez, sabi niya na, that's not true, I doubt. Hindi gagawin ng US yan. Inamin na mismo ng mga gumawa, itong si Secretary Galvez, sabi niya, hindi yan totoo. Ay, nako. Diyan siya ngayon binabatikos. Okay. Ito po ang pag-amin ng Department of Defense. Yung spokesman ng Pentagon, si Lisa Lawrence, sabi niya, the Department of Defense conducts a wide range of operations, including operations in the information environment to counter adversary malign influence. Okay. DOD activities, or DOD, Department of Defense. DOD activities including operations on information environment conducted outside areas of armed conflict are coordinated and deconflicted with other departments and agencies as appropriate. This process is deliberate, methodical, and comprehensive. Ito, pag-aamin. Several state and non-state actors use social media platforms and other media to spread disinformation and conduct malign influence campaigns against the United States.
The Department of Defense uses a variety of platforms, including social media, to counter those malign influence attacks aimed at the US allies and partners. Ito ang pag-aamin ng Department of US, no? Ang China, gumawa siya ng kanyang sariling propaganda para i-blame ang US dito sa nangyaring pandemic. Okay. Nag-retaliate yung US. Gumawa rin siya ng sarili niyang propaganda at siniraan niya ang bakuna ng China, yung Sinovac. Ganon po. So makita niyo itong dalawa, China and US, mga superpowers na mga loko-loko. Pinaglalaroan nila tayo. So inamin ng US na talagang ginawa nila yun para i-counter yung propaganda war ng China against US dahil sila daw ang may kagagawan ng pandemic na yun. O di, ang US din nag-retaliate lang. Ito ngayon, inaamin na ng US, si Secretary Galvez, ano pa siya? Deny to death. Magbasa tayo yung mga, basahin natin yung mga negative comments against kay General Galvez. Okay, sabi ni Sasasot. Okay, nawala yung aking yung si Sasasot nag-post siya na bakit ganyan si General Galvez. Sabi niya na inaamin na ng inaamin na ng inaamin na ng tingnan ko inaamin na ng US, bakit itong si General Galvez todo deny pa siya. Ito na yung mga ito ang okay, ito na yung mga comments. Grabe. Ginagawa tayong bobo. Okay? At ang siste, may paniniwala pa rin sa mga gago. O ito. Ginagawa daw tayong gago ni Secretary Galvez. Choose your own version of reality. Parang yung choose your own adventure book. So, pitin man ang daliri ng mga yan, di aamin yan. Sabi, marami pala sa mga bansa natin yung talaga tayo ibenta. Kaya talaga tayo ibenta at kahit buhay ng usapan, walang pakialam. Ganyan na ba sila kadisparate? Anong nangyari dyan kay Galvez? Bangag na rin? Sayang, kung mawasak man ang Pinas, somebody I will say we deserve. So, grabe. So, tinatawag na nila ngayon si General Galvez na Amboy. American boy. Ito yung mga nababasa kong mga comments. American boy na kasi inamin na nga ng gumawa. Ang nabasa ko pa nga is mas maganda sana yung response ni General Galvez na I will check with the US kung ano ba talaga. Kasi outright sabi niya, that's not true. So, doon na siya tinamaan ng gusto kasi hindi daw totoo. Baka hindi niya nalaman o nabasa yung pronouncement ng spokesman ng Pentagon na inaamin nila, ginawa nila yun, paninira sa Sinovac kasi ang China ang unang gumawa ng false information na US
ang may kagagawa ng pagkalat ng COVID-19 virus. So, lesson learned. Ito na yung battle of superpowers. US, China at tayo po sa Pilipinas na iipit. Lalo na yung nuclear, possibility ng nuclear war nung pinayagan ng ating Pangulo na station, dinagdagan ang mga EDCA sites, yung 3 EDCA sites sa Northern Luzon, nandyan na, nakaamang na yung missile system ng US, yung Typhoon, yung ballistic missiles nila na pwedeng targetin ang China. Ngayon, sabi ng mga expert, ang China daw meron ng minarkan 25 targets dito sa Pilipinas na nakatutok na ang mga missiles at tayo ang unang pauulanan ng nuclear warheads once na nagkagera ang US, China dahil sa Taiwan.